isang bagay na hindi na bumalik. Ang taong dati nilang kasama, ang taong dati nilang kaagapan. Sa likod ng bawat tahimik na umaga, may mga ama na natutong maging ina. May mga magulang na natutong akuin ang lahat. At may mga pusong patuloy na bumabangon kahit araw-araw pa rin may kulang. Mahirap pong mag-isa, especially kung meron ka anak na special child. Kasi iba yung mismong nanay ang may hawak sa anak. Kasi kami mga tatay, alam namin maghanap buhay, provide yung pangangailangan ng pamilya namin. Tapos yung nanay naman, sila yung nag-aalaga sa mga anak, di ba? Sila yung kung anong kayo pangangailangan nila. Ngayon nung mawala ang misis ko, bali ako na rin gumagawa nun. Ang hirap pa yung maging nanay din. Kaya ang nanay na ako tatay pa, ganun. Ang hirap ko kasi nung isang anak na umabot ng mga. Kasi natutulak ako kung ako ang tatanungin, hindi ko kayang tumpasan yung pagiging nanay niya. Lalo na sa pag-aalala ng mga bata. Mahirap ang mag-isa. Ganun, lalo na sa pag-ising ko. Kasi naalala ko lang na pagdadalo kami, sabay-sabay kami sa lokal, sa palit. Tapos biglang mawawala yung asawa ko. Dali, ganun po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ano uunahin ko, anak ko. Kasi may special time na po ako o yung trabaho ko. Nung una po na nawala si Sis Marlene, hindi ko natanggap ko naman po siya agad. Kasi yun naman po ang po natin na pagpapahingay ng bawat isa po sa atin. Tapos po, yung ang hindi ko lang magawa, yung pag-aalala ko sa mga anak ko. Kasi bilang isang tatay, ang trabaho kasing ginagawa ko yung pagkakabaho ng pag-ahanap buhay. Kaya ako nung una sa pag-aalala sa kanila, sa pagbabudget. Ang minsan lang pong nagpapalakas sa akin kasi sabi nung isang anak kong panganay, wala kasi papagamit. Pinuhugot ako, hindi ako nagpapakita ng kainaan sa kanila para makomfort ko po sila na alam nila na may tatay kami nandyan para nanahin kami. May mga pagkakataong akala ng iba, malakas ka. Ngunit ang totoo, pinipilit mo lamang maging matatag. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa iyong mga anak na patuloy na umaasa sa iyo. Bali, po, nangahawa ako sa aral, lalo na yung sinasabi sa awit 37:4. Agad-agad sito na magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay nasa ng puso mo. Ganun, tsaka magtiwala ka sa Panginoon, siya ang bahala. Bigyan mo ng kung anong problema mo, siya ang bahala. Doon po ako nangahawa, ako tulong ng Panginoon. Nagpas kong po. Sa awa ng Diyos, kahit solo parent po ako naman po kami sa pagkakatipon. Sa awa ng Diyos, nandiyan naman po yung mga kapatid, kayuhan po kami. Gaya po ng
ganyan, nagabi lang na kung ang lupa man ay, ang katawan ng lupa man ay nangihina, pero bagamat ang pagkataong lupa ay lumalakas. Yun po, napapangubutan ko po na kalakasan niya. Napakalaga kasi nakita ko hindi ako nag-iisa. Maraming kapatid na bagamat hindi nila alam yung problema ng bawat isa, pero nararamdaman ko yung ano nila pagtulong. Kahit hindi na rin problema ng kapatid, pero nararamdaman ko yung pasensya nila. Huwag mo ang Panginoon na maraming gamit para alagayan sila. Kasi kung ako lang hindi ko kaya eh. Sabi ko sa Panginoon, hindi ko kaya. May mga kwentong tahimik. Hindi sila madalas marinig. Hindi rin sila madaling makita. Ngunit sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga kapatid na may parehong pinagdadaanan. Mga biyudang patuloy na bumabangon. Mga biyudo na natutong maging ama at ina. Mga single parents na araw-araw pinipiling magpatuloy. At para sa kanila, may isang araw na inialay. Hindi lamang upang makapagbigay ng serbisyo, kundi upang ipadama na sila ay bahagi ng isang pamilya. Ito po ay isang pagkakataon para sa atin na tayo naman po mga magkakapatid ay makapagbigay daan na higit po mapagsilbihan ang ating mga kapatid. Sa inyo po mga widows, widowers, at mga single parents. At ang araw po na ito ay para sa inyo, para kayo po ay higit na mapaglingkuran. Bahagi ito ng ating pananampalataya na sinasabi ng apostol na si Pablo doon sa 5:13 ng Galacia na sa pamamagitan ng pag-ibig tayo ay maglingkuran. Bahagi ito ng ating paglilingkuran at pagdadalahan ng pasanin ng isa't isa. Para sa akin, napakalaga kasi nakita ko hindi ako nag-iisa. Maraming kapatid na bagamat hindi nila alam yung problema ng bawat isa, pero nararamdaman ko yung ano nila pagtulong. Kahit hindi nila yung problema ng kapatid, pero nararamdaman ko yung pasensya nila. Malaking bagay ko sa mga katulad namin. Ano po, ang pakiramdam ko po ngayon isang parang nawala po lahat yung problema ko. Masaya kasi ganyan po yung pakiramdam mo na may mga kapatid tayo na tandang tumulong kung paano rin sa atin, kung tayo man ay nahihirapan, kung tayo man ay sulong sa buhay. May mga kapatid po na nandiyan upang tulungan po tayo. Alam po namin na mayroong iba't iba kayong mga predicament at kalagayan sa buhay. Kaya po, minarapat natin na sa tulong ng Panginoon ang ganitong mga okasyon ay makapagbigay naman po ng higit na atensyon para malaman ang iba't ibang kalagayan ng ating mga kapatid, higit po kayong maalalayan. Tayo mga magkakapatid naman po na maaaring maging maliliit na kasangkapan ng Panginoon na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan ay magtulong-tulong at magsama-sama pagtutulog ng ating mga puso upang sila po ay ating mapaglingkuran. May mga pagtitipon na nagtatapos. Ang mga upuan ay naibabalik sa dati. Ang mga toda ay naaalis.
Ang mga tao ay umuuwi. Ngunit para sa bayan, dito pa lamang muling nagsisimula ang panibagong bukas. Masaya po ako ngayon kasi yun nga nalaman ko na nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa. Yun po malaga, maramdaman ng bawat kapatid na hindi siya nag-iisa, na may nagmamalasakit. At isang spiritista, isang aral na pinangahawakan natin na manghawak lang po tayo na huwag tayong bibitaw dahil sa totoo po tayo. Salamat po sa iyo sa nakasumpong po ako tayo na kapatihan pagkaganda-ganda po. Ang araw na ito ay ating po inihahandog sa ating mga kapatid na mga widows, widowers at mga single parents sa karangalan ng Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapatid. Ang tahanan ay hindi lamang ang bahay na inuuwian. Ito ang lugar kung saan ang bigat ng isa ay pinapasan ng marami. At doon, kahit gaano kabigat ang pinagdaanan, may tahanan pa rin.